Sa video na ito, ating pag-uusapan ang tinatawag na partial fraction method, another integration technique. Bago tayo magsimula, ito ay si Sir Dolphs giving you simple math lessons. Ngayon, maaaring magtanong ang isa, kailan natin gagamitin ang method of partial fraction sa pag-integrate? So, una, dapat meron rational function or tinatawag nating algebraic fraction na nandun sa integrand. Pangalawa, titignan natin ang numerator. If the degree of polynomial sa numerator ay lesser than that of the denominator, ibig sabihin noon ay meron tayong proper fraction. Kagaya halimbawa ng x plus 2 over x squared minus 1. Sunod, ang denominator dapat ay factorable into linear o di kaya ay quadratic factors. Ang unang kaso natin, maaring distinct linear factors kagaya ng x minus 1, x plus 1, and so on. Pangalawa, repeated linear factor. Halimbawa, sa ating factor na x minus 1, repeated siya because itong linear factor na ito, ang kanyang exponent ay greater than 1. Pangatlo, ang factor ay irreducible quadratic factor. Ibig sabihin nun ay hindi na siya pwedeng ifa-factor into linear factors. Kagaya halimbawa nitong x squared plus 2, x squared plus 1, etc. At pang-apat, repeated irreducible quadratic factor. Ang example natin ay x squared plus 2 quantity square. Ang exponent niya ay greater sa 1. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ba ang mga corresponding partial fraction sa bawat cases? Ating pag-usapan ngayon itong 4 na cases ng decomposition. Una, distinct linear factor. Ang tanong natin, ano ang corresponding partial fraction para sa isang linear factor? Halimbawa, meron tayong linear factor na ax plus b. Ang corresponding partial fraction ay a over the linear factor, wherein yung a dito ay constant na dapat nating alamin o isosolve. Ang sunod na case ay repeated linear. So sa bawat linear factor na repeated, ang katumbas na partial fraction dito ay a sub 1 over the linear factor plus a sub 2 over square ng linear factor up to a sub n over ang exponent ng linear factor ay n. So, ang number of partial fraction dito ay ma-determine sa magitan ng n. Ang case 3 naman ay mayroong irreducible quadratic factor na ang bawat quadratic factor na ax squared plus bx plus c ay mayroong katumbas na partial fraction na a times x plus b over ng quadratic factor. So makita natin dito sa numerator na meron tayong dalawang constant na dapat natin alamin at meron na rin ditong variable x. At paalala natin, ang ating quadratic factor dito ay hindi na mapa-factor into linear factor. Case number 4, repeated irreducible quadratic factor. So sa bawat repeated factor as indicated by the exponent n, ang katumbas na partial fraction niya ay ito. So meron itong n numbers ng partial fraction na sa bawat numerator mapapansin natin na tig-dadalawang constant na susolbin. Ibig sabihin, kung meron tayo ditong n partial fraction, times 2 yon or 2n ang number of constant na dapat natin aalamin. At mapapansin nyo rin dito sa ating denominator, ang kanyang exponent ng ating quadratic factor ay nag-i-increase ng 1 up to ma-reach niya ang factor na quadratic raised to n ang exponent.
So, consider natin ang example number 1. Alamin natin ang antiderivative ng integral of 5x minus 2 over x squared minus 4. So, check natin. Una, meron ba tayong algebraic fractions dito sa ating integral? Check. Meron tayong algebraic fraction. Next, ang numerator ba ay lesser degree kumpara dito sa ating denominator? Check. Pangatlo, ito bang ating denominator ay factorable? Pwede. Kaya ngayon, ating i-decompose itong ating algebraic fraction na ito. Una, atin munang ifa-factor ang denominator since ito ay quadratic. So, ipa-factor natin siya as x minus 2 at saka x plus 2. Mapapansin natin ito ay distinct linear factors at dalawa lang sila. Ibig sabihin nito, meron tayong dalawang partial fraction. At sa bawat distinct linear factor, ang corresponding partial fraction ay a over ax plus b. Kaya, itong ating algebraic fraction na ito ay meron tayong dalawang partial fraction o simple fractions. Okay? So, una, yung isa ay x minus 2 ang denominator at yung isa naman x plus 2 ang denominator na may kanya-kanyang constant sa numerator. Ngayon, para ma-solve natin dito yung ating constant na a at saka b, gagawin natin ay i-multiply natin ito ng common denominators ng tatlong fractions na ito. Sa left at saka sa right, i-multiply natin ang quantity x minus 2 times the x plus 2. So, i-multiply natin dito sa left side, makakancel lang itong dalawang factors. Kaya, ang denominator niya ay magiging 1 na lang. So, we have here 5x minus 2. At dito naman sa kanan, i-multiply natin itong dalawang factors na yan. So, makakancel natin yung x minus 2. Kaya, ang matitira na lang itong x plus 2. Ito times natin dito sa a. Ito na ang magiging result. And then, plus. I-multiply naman natin dito ulit yung common denominators nila. Makakancel natin itong x plus 2. At ang matitira na lang ay x minus 2. Ito times natin dito sa b. At ito ang ating sagot. Tawagin natin itong equation number 1. So, we have now a simple equation na. Meron tayong dalawang paraan sa pagsusolve nito. Una ay yung assign ng values para sa x. At yung pangalawa ay equate natin yung coefficient ng power of x. Dito sa case na ito, ang pinakamadali ay mag-assign tayo ng value para sa x. And the best is, hahanap tayo ng value para sa x na magsisiro ang isang factor. Kagaya dito. When x is 2, magsisiro ang factor na ito. Kaya assign natin ng x equals sa 2 at papalitan natin dito ang bawat x na nandito sa equation number 1 ng 2. Dito, ito, at saka yan. Okay. Ngayon, isi-simplify natin. Sa left side, 5 times 2 minus 2, ang sagot ay 8. While dito, sa kanan, we have 2 plus 2, that's 4 times natin sa a. And yung last term natin, 2 minus 2 ang factor, yun naman ang ating nais na mangyari, ito ay 0, so lahat ng ito ay 0. Kaya matitira na lamang dito ay 8 equals a times 4. So magdi-divide tayo dito ng 4 both sides. Ang mangyari na yun, a is equal to 8 over 4 or a is equal to 2. Next natin na i-assign ay yung x is equal to negative 2. So mag-assign tayo dito, papalitan natin ulit dito yung bawat x na sa equation number 1. Kaya ang mangyari, we will have 5 times negative 2 minus 2 equals a times, substitute natin negative 2 plus 2
ito ay magiging 0. At dito naman, palitan natin ng negative 2. So, negative 2 minus 2 is negative 4 times natin sa b. Kaya, para ma-solve natin yung b, magdi-divide tayo ng negative 4 both sides of equation. So, we have b is equal to negative 12 over 4 or simply b is equal to 3. Ngayon, na-solve na natin yung dalawang values dito na kailangan natin para sa ating partial fraction na ito. So, ating papalitan na dito yung a natin is equal to 2 at yung ating b is equal to 3. Kaya ito na yung ating dalawang partial fractions. Ngayon, integrate na natin yung given integral na integral of 5x minus 2 over x squared minus 4 dx. Base sa ating decomposition kanina, ang ating fraction na ito, ang katumbas ng partial fraction sa itong dalawa. 2 over x minus 2 at saka 3 over x plus 2. Ngayon, i-integrate natin ang bawat partial fraction na ito at ito nang magiging itsura. Ngayon, dito sa integral na ito, kailangan natin itong palitan ang x minus 2 o i-assign natin ang u para sa ating x minus 2 at ang ating differential du is just equal to dx. Ganun din ang gagawin natin dito. Papalitan din natin itong x plus 2, gawin natin siyang b. Ang differential db is just equal to dx na rin. Kaya ating i-rewrite itong ating mga integrals na ito. Yung 2 ating ilalabas sa integrand times the integral of, palitan natin ng dx as du and itong denominator natin as u. Ganun din ang gagawin natin dito. Ang 3 ating ilalabas times the integral of dx natin ay dv over ng ating x plus 2 na equal sa v. Para ma-integrate natin ito, gagamitin natin yung formula. I-recall natin yung integral of du over u is equal to ln u plus c. So, i-apply na natin dito. Ang integral para dito ay ln of u times 2. At dito naman, it will be plus 3 times ln of v plus c. And next step natin, papalitan na lang natin itong u ng x minus 2 at itong b ng x plus 2. Kaya ang ating final answer na dito ay 2 times ln of absolute value ng x minus 2 plus 3 times ln of absolute value ng x plus 2 plus c. Ngayon class, ang mapapansin ninyo, pwede nating skip lang ang steps na ito pagka tignan natin yung denominator nasa first degree at ang coefficient niya ay 1. Ganun din naman dito. So we can simply have the ln of this denominator. Ganun din naman ito. ln of this denominator. Okay? Next example tayo. Isosolve natin ang integral of 3x over the quantity x minus 1 times the quantity x squared plus 2. Next, check muna natin. Una, meron ba tayong rational function o algebraic fraction? Check. Pangalawa, ang degree ba ng denominator ay greater sa degree ng numerator? Check, kasi ang degree ng numerator ay less than the degree of the denominator. Kasi sa denominator, meron tayong x dito at saka x square. So, ang degree niyan ay 3. So, check. Proper fraction. Next, factorable ba ang denominator? Actually, sa given na ito, factored na siya. We have a linear factor, x minus 1, at saka yung sunod ay x squared plus 2. Ang tanong lang natin, itong quadratic factor na x squared plus 2, factorable pa ba ito? Ang sagot natin dyan ay hindi na. Kasi kung i-equate natin ito sa 0, ang x squared plus 2, ang mangyayari niyan ay imaginary na yung lalabas na x. So, hindi na siya pwede. Kaya ang gagawin na natin ay magdi-decompose na tayo. Since ang ating denominator ay meron dalawang
factors, ibig sabihin meron tayong dalawang partial fractions. Ang unang partial fraction ay may denominator na x minus 1 linear, kaya ang kanyang numerator ay a lamang o constant. Ang sunod nating factor na quadratic, i-recall natin yung partial fraction o corresponding partial fraction sa quadratic factor. Ang kanyang numerator ay ax plus b, so dalawa na yung ating constant dito at dapat may x over ng quadratic factor. So ibig sabihin, apply natin dito, ang mangyari sa ating numerator, meron tayong dalawang constant, gawin natin dito ang b at saka c, and then lagyan natin ng x. At ang denominator, kopyahin natin dito yung ating quadratic factor. Ngayon, to solve for the constant a, b, c, maganda kung ating denominator ay ating gagawing 1. So we will multiply here the common denominator, yung x minus 1 times the quantity x squared plus 2, both sides of the equation. So kung i-multiply natin ito sa left side, makakancel ito, kaya ang denominator niya magiging 1 na lang at ang result ay 3x na lang sa numerator. Ngayon, multiply natin itong factors na ito, makakancel natin dito ang x minus 1, kaya mangyari, ang matitira x squared plus 2 na lamang, i-times natin dito sa a. Ito ang sagot. And dito naman, i-multiply natin itong factors na ito, makakancel natin yung x squared plus 2, ang matitira ay yung x minus 1, i-times natin dito sa numerator natin. So ito maging result ng ating pag-multiply at tawagin natin itong equation number 1. Ngayon, mapapansin ninyo class, dito sa ating equation na ito, meron lamang isang value na ang ating factor magsisiro. And yung other ay hindi magsisiro. Actually, ang ating method na ito, gagamitin sa example na ito ay dalawa. Una, yung assigning, at yung pangalawa ay equating the coefficient of the power of x. So, una muna ating gagamitin ay mag-assign tayo ng value para sa x. At gagawin natin itong 1 kasi yun ay magzi-zero ang factor na ito. So, papalitan natin yung from equation number 1, lahat ng x, gawin natin 1. So, obviously, itong factor na ito ay magzi-zero, sa lahat dito ay magzi-zero. Kaya ang matitira lamang, itong a times the quantity 1 square is 1 plus 2 is 3. And then sa left side ay 3 na lamang. Ngayon, magdi-divide tayo ng 3 both side equation. So, a is equal to 3 over 3, or ang lalabas, a is equal to 1. Since isa lang dito ang factor na magsisiro, atin na lang sigurong i-substitute yung ating a na nakuha dito sa equation number 1. Kaya ito nang maging resulta ng ating equation number 1, replacing ng ating a is equal to 1. So, ating i-simplify na lang itong equation na ito. So, ito na yung resulting equation after nag-substitute tayo ng a is equal to 1 dito, doon sa ating equation number 1. Ngayon, ang next na gagawin natin is to multiply nitong dalawang binomials na ito para makita natin yung coefficient ng power of x. So, gamitan natin ng FOIL method, bx times x, of course, ang sagot ay bx square, bx times negative 1, so that will minus bx. Itong c times x, of course, is cx is plus, and then itong c times natin ng minus 1, so that will be minus c. At kukopyahin na lang natin dito yung x squared plus 2 as well as yung 3x. Next, ating titignan na ngayon yung coefficient ng power of x. I-equate natin itong coefficients na ito. Ang highest exponent ng x dito ay 2. So, we'll have x squared muna. Check natin doon sa kaliwa. Tingnan natin sa kaliwa. Wala tayo ditong x squared. So, ang ating coefficient ng x squared doon ay 0. Samantalang dito sa kanan, we can see na meron ditong coefficient na 1.
At dito naman ay b. So it's a positive, that means we have positive or plus b. So from this equation, masosolve na natin dito yung b. Ita-transpose na lang natin itong 1. Lalabas, ang b natin is negative 1. Next naman na power ng x ay simply yung x to the first degree or simply x na lang. Sa left side, meron tayo ditong 3. At sa right side, meron tayo ditong minus bx. So simply minus b na lamang and itong plus c na lamang. Since meron tayo ditong b, substitute natin dito. So we'll have it negative of negative 1. This is actually 1. I-transpose natin dun sa kabila. So that will be 3 minus 1 is equal to 2. Yun ang ating magiging c. So dito, nakita natin na meron na tayong values para sa ating c, b, at saka yung a kanina. So recall natin yung ating partial fractions, itong dalawang partial fraction na ito para sa linear at saka sa quadratic. Papalitan na lang natin dito yung ating ABC na derive. Itong ating original fraction nasa integrand at ang katumbas niyang partial fractions. With a equals 1, with b equals negative 1, at saka c ay 2. Ngayon, para sa purpose ng integration at para mas madali, ating pag-iwa-hiwalayin itong ating numerator sa fraction na ito na may kanya-kanyang denominator. So we have itong fraction na ito 1 over x minus 1 at itong fraction na ito, so it's minus 1 times x or simply minus x over x squared plus 2 at ito rin yung 2 over nitong ating denominator, so ito 2 over x squared plus 2. Next natin ay atin na siyang i-integrate, recalling itong ating original integral at yung ating decomposition na ginawa kanina. Lumabas na meron tayong tatlong partial fraction, so atin na lang integrate ito. Ngayon mapapansin natin na itong first term na ito, first fraction, ay we can easily integrate nito. Ito, kailangan tayo mag-let u. Pero ito, pwede tayo ditong gumamit ng inverse. So, para makuha natin yan, ating i-separate ang bawat fraction na may kanya-kanyang integral. Okay. At ito, ating inuna muna kasi ito ay meron tayong formula na magagamit dito para makuha ang integral. Gaya rin naman dito. Pero dito, nilagay natin sa huli kasi magle-let u pa tayo dito. So, para sa integral na ito, with denominator na first degree ang x at ang coefficient ay 1. So, pwede na natin siyang ilagay doon sa ln. So, we can have ln of the absolute value of x minus 1. Para dito, ma-apply natin ditong formula ay yung arctangent. So, yung formula na the integral of du over u squared plus a squared is equal to 1 over a tangent inverse of u over a plus c. So, lumalabas ng ating u dito is just equal to x at yung ating a dito ay square root of 2. Kaya, ipa-plug in na lang natin dito sa formula. So, we'll have it 1 over square root of 2 times tangent inverse of x over square root of 2. And then, ita-times natin yan dito sa 2. Para sa case naman na ito, mag-let u tayo ng ating denominator x squared plus 2. And getting the differential ng u, which is du, is equal to 2x dx. Ngayon, sa ating integral na ito, we have dx dito. So, we need to transpose this 2 to the other side by dividing 2 both sides of this equation. We'll get 1/2 du is equal to x dx. Ngayon, pwede na tayo mag-substitute dito. So, we'll have here, para sa x dx natin is 1/2 du. Yung 1/2 ating nilabas na sa integral. At yung ating denominator, palitan natin ito ng u. Kaya, pwede natin itong ma-integrate.
So una, kinopya natin yung partial answer natin dito. But for this, integrate natin dito, gamitan natin ng formula na ln of u, and then it times natin dito yung 1/2. And it is minus, so negative. Next step natin, ating isubstitute na lang dito ang u, which is x squared plus 2. Kaya yung ating final answer para sa given integral na ito is equal to ln of the absolute value of x minus 1 plus the square root of 2 times tangent inverse of x over square root of 2 minus 1/2 of ln of the absolute value of x squared plus 2 plus c. So this ends our presentation. Thank you for watching.